At kapayapaan nawa ang maghari at mamalagi sa atin. Nais ko lang po magbahagi kahit kaunti lamang po. Walang pinakadakila at mataas na karunungan kundi yung mula sa Biblia. Alam naman natin yun sa MCGI. Dagdag ko lang din po at itong talata na ito na sa Kawikaan 8:11, sapagkat ang karunungan ay higit kaysa mga rubi at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Lahatin mo na ng bagay na mananasa. 'Di ba? May mga kurso, karunungan na mananasa na either na karunungan sa abogasya, etc. Pagiging attorney sa West, na karunungan yun, dakila ka pag meron ka nun. Pero hindi mo siya maikukumpara sa karunungan na mananasa na napapaloob sa banal na kasulatan o sa Biblia. Sabi ni Haring Solomon, sabi ng Diyos na sa kanyang taga-akay. Pag tinupad mo yung kalooban ng Diyos, makakalasap ka ng pagpapala sa kasalukuyan at sa buhay na walang hanggan. Ang pagpapala naman, hindi lang naman sa material na bagay. Yung mamatay ka sa pananampalataya, pagpapala yun. O si Santiago na napugutan ng ulo. Ang Kristo napako sa krus. Pero sinabi niya sa kabila nun, ipatawad mo, Ama, ang kanilang kasalanan, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tapos sinundan ni Esteban nung pinagbabato siya dahil ipinahayag niya yung Kristo. Before siya namatay, nabuksan yung langit. Sinabi niya, Panginoon, wag mong ibilang na kasalanan sa kanila ito. Biroy mo, pinapatay ka na, ganun pa yung ibinubuka ng iyong bibig. So, napakalinis ng puso, napakaganda ng puso. Pagpapala yun. Kasi, kung hindi ka pinagpala, tunay na pagpapala, baka awayin mo yun, baka lumaban ka, baka alimurahin mo yun. Kung hindi ka pinagpala. Tapos, meron din namang pagpapala na mapapalad ang maaamo sapagat mamanahin nila ang lupa. Magkakaroon ka ng mga tunay na kaibigan, mabibilang ka sa kanyang bayan na kapatirang pagkaganda-ganda. Kasama mo yung mga lingkod niya na masisiglang magsiawit tuwing may pagkakatipon na naghihiyawan sa galak, sa tuwa, sa pagpuri sa Diyos Amang napakaluwalhati. Papalain mo yung lupa dito sa daigdig na ito at doon sa pangakong paraiso sa buhay na walang hanggan. Sana ay huwag po tayong mapagod sa pagtupad ng kanyang kalooban. Tayo rin ang magsisipag-ani sa kapanahunan at sa buhay na darating. Di ba? Ngayon sa kapanahunan, dadakilain ka. Lalo na sa iglesia, sa MCGI. Pag may katungkulan ka, iba ang tingin sa'yo ng tao. Iba ang paggalang sa'yo ng mga kapatid kapag ikaw ay may tungkulin. Ewan ko na lang kung wala ka nang tungkulin. Kung magtrato ka pa sa kapatid, parang magaspang yung ugali. Pangit yun. Huwag naman po sanang ganun. Pero yung tunay na kapatid na umiibig sa Diyos, kumikilala yun sa mga may tungkulin,
nanunungkulan, sa mga taga-akay, at sana ay may munting naibahagi po ako sa inyo. At yun nga po, sa buhay na darating meron talata sa Isaiah dun sa mga nagpapakabating, may alaala na ibinibigay dun sa umiibig ng lubos sa Diyos. Doon nga sa mga nagpapakabating, bibigyan sila ng alaala na ang Diyos lang at saka siya ang nakakaalam. May ganung gantimpala. Siyempre, para saan pa yung pag-iipon mo ng marami? Sabi nga ni Kuya Daniel, ang paggawa ng mabuti hindi magbubunga ng masama. Tas may talata din sa Biblia kung ano yung inihasik, siya ang iyong aanihin. Gagantihin tayo ayon sa ating mga gawa. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Siyempre, mas mahirap, mas masigla ang yung pagtupad, mas malaki ang pagpapala na marireceive natin ngayon at sa buhay na walang hanggan. Ingatan nawa po at samahan ng Panginoon. Pag-ibig po.